Yeah, it's not even showing the correct color. Isn't it? Yeah. It's like a lot brighter. It's overexposed, and it's just a... Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friendly Filipina Carpintera here in America. Time check guys, siguro nasa 4 o'clock na ng umaga ngayon. Actually, nagising ako mga 3 o'clock in the morning. Tapos, hindi na ako makatulog. So, I said a little prayer. Tapos, binihisan ko yung yung mga kulungan ng adopted naming mga maliliit na pusa. Kasi guys, ang kalas-kalas talaga nila ng wee pad. Parang gusto ko silang gawa ng diaper panties. Yun, para makasave ako. Bili na lang ako ng panty liners for human beings. Tapos paggamit ko sa kanila, tingnan natin kung anong nangyari. Kasi yung wee pads, guys, napaka-lucky. Tapos mahal siya. Tapos in 1 day's time, siguro mga 4 to 5 to 6 na piraso yung nagagamit nila. So, napakakalas talaga. But anyway, what I did today is after I woke up, as I said a prayer for my family. Tapos, syempre, as usual, nocturnal, tong carpentera nyo, nocturnal meaning hindi ako makatulog sa gabi. Nakakagising talaga ako early in the morning, tapos hindi na ako makabalik tulog. So, what I did was, I watered the plants in my garden and also outside. Tapos, siguro, pag may makakita sa akin, sasabihin na, sino ba itong manananggal ito in Jesus name? Sino ba ito alas 3 ng umaga nagdidilig ng halaman? Pasensya na po. Ganon talaga ang buhay ko dito. Guys, naalala ko yung kapitbahay namin doon sa Philippines, dyan sa Philippines, yung napakalasinggero na bata. Tapos, alam niyo naman si Carpintera, mahilig mag-rescue ng mga pusa, ng mga aso. Tapos, yung tao na yun, palagi siyang nahuhubog. Kaya one night, tumaan siya sa amin. Tapos, he was very drunk. Hubog talaga siya ng hubog. Tapos, gumaganon siya ba? Tapos, nagwawala siya sa kanyang sarili. Hindi, may kinakausap niya yung sarili niya. Tapos, inaaway niya yung sarili niya. And then, itong mga aso ko, syempre, nagtatawal alas 3 ng kadlawon. Guys, naku, nagwala talaga siya. Inaaway niya yung aso ko. Tapos, inaaway niya kami. Siya, he shouted to us, like, kayo, mga wakwak kayo. Ang dami yung dami yung mga sigbin, yung mga ganun ba, natatakot talaga ko in Jesus name. Like, hindi naman. Guys, ek lang yung title ko sa video na ito ha. Kasi dito sa Amerika, hindi na naiwala yung mga tao sa mga manananggal, mga wakwak, walang ganun dito Kaya joke lang yan. Thank you anyway for watching. But anyway, I'm gonna show you what I have done so far. Stay tuned. Yan po, kadidilig ko lang. Ito po yung bonsai na binili ko sa IKEA, and then I wanted to make it grow a little bit taller, so I transplanted it from a small pot. Linagay ko siya sa medyo malakihang malakihang pot, so hopefully it will thrive. Tapos linagay ko siya behind this, I think this is a money tree, I'm not sure, but linagay ko siya kasi napakainit ang panahon dito, so ayoko siyang, while it's newly transplanted, ayoko siyang mainitan masyado, kaya yun. Tapos itong tree plant ko guys, nag-yellow siya. So I was wondering what's going on with it. Tingnan nyo Tapos I've noticed na kulang siya ng soil dyan. So linagyan ko ng additional soil, and hopefully it will make beneficial. It will be beneficial for the tree. Sayang naman pag mamatay ito kasi nag-yellow talaga yung niya, yung leaves niya, siguro sa sobrang init. Tapos ito naman, transplant ko ito. I don't know what spiky plant is this, but I like it. But mukhang nananamlay siya. Before, hindi siya dyan. Dito yung tahanan niya. Tapos inilipat ko siya doon. Actually, this is like a galvanized, no, not galvanized, but yeah, it's a heavy metal kind of pot. So, ewan ko lang kung makaya namin ito i-transfer, if we need to transfer this one, because the pot alone, napaka heavy talaga niya.
Tapos, dun, nagdidilig din ako sa ano ni Manya, yung pusa ko na namatay na parang favorite ko talaga. And then, of course, I had to water my, my grapes. So, tingnan ko, i-check ko siya bukas. Kasi the last time chinek ko, guys, ang dami niyang nalalanta na mga maliliit na maliliit na grapes. So, hindi pa nga nahihinog, inalalanta na siya. So, I'm kind of wondering what's going on. Kaya mag-research pa ako kung anong gagawin ko para hindi siya malanta. Siguro sabi ng mga birds, buti nga sa'yo kasi napakadamot mo, linagyan mo ng net, kaya yun. But anyway, this is how my backyard looks like at 3 o'clock in the morning. Okay. At ito naman yung sa harapan ng bahay namin. And look at this. Oh, kinuha ko to sa ukay-ukay. I don't know if I got this for free, but napakaganda talaga. Hindi ko na maalala sa daming ukay-ukay na nakuha ko. Or dumpster jumping ako. Naku, ang dami ko talagang makukuha na na mga libre. And this plant, it is a fig tree, fruit-bearing fig tree. Kaya, transfer ko siya dito. Before, it was like, just placed in a small pot like that. Yan, i-transfer ko yan doon. Okay, so as you can see, medyo basa-basa pa sila kasi, dinidiligan ko. And, itong mga rose, na ito, cut out ko yan sa mga ibang roses ko na, yung yan, that's a rose tree. Tapos tataas yan ng mga probably 5 to 10 feet pag ilalagay, itatanim sa lupa. So gusto ko na mag-breeding ng mga ganyan. Gagawa ako ng iba pang klaseng ganyan. So for future use. So yan. So hopefully, I don't know kung they will thrive. But so far, isa lang naman yung namatay. I planted the one over here. Tapos, nung nag-water si Cory, yung asawa ko, natatsahan niya. So, yun, namatay. Ano ba yung natatsahan? Natouch niya ba? Parang na-dislocate siya. Kasi mga ganitong pagtatanim, they're very sensitive. Wag mo silang, don't touch them right after you plant them. Do not touch. Tapos, pag magwa-water ka, wag idiretso dyan sa stem. Kasi, pag na-touch yan, outbalance yan, it will die. So, pag water ko dito lang o sa mga gilid-gilid na hindi sila naiigo ba. So, that. And then, I don't know if you remember this one when I bought this. Teka lang. Yan. Naubos yung bulaklak niya kasi, it withered. Flowers come and go. There's a time to sprout, a time to bloom, and a time to wither, and a time to fall. So, yun, namamatay na yung niya, yung flowers niya, kaya ito na naman yung second batch. After 1 month yan, nagbo-bloom na naman siya. And I really like it. Tapos, itong red rose tree ko, hindi masyadong ang daming bulak niya talaga, guys, kanina. Tapos, I had to cut it because it went rowdy. Yung ibang-iba na lang yung mga mga length ng taas ng stem niya. So, hindi na siya mukhang ball looking, just like this one. Gusto ko kasi parang ball siya na ganun. So, yun, pinutol ko. Pakita ko sa inyo mamaya yung yung pinutol ko ng mga flowers. Nanghihinayang ako, yung iba may bulbs pa nga Kaya lang kailangan ko talaga siyang i-trim kasi siya nag-haywire. Tapos here is my what do you call this one? Bird of paradise. Yan. It is one of my favorite. By the way, ito guys, ipapasok ito sa loob ng bahay during winter time kasi mamamatay sila. Except for the roses, if you plant them in ground, yun, hindi sila mamamatay. Mag-hibernate lang sila. But itong bird of paradise, kailangan talaga ito ipasok sa silid ng bahay. So, with my fig tree, paano kaya yan transport ko? Napakabigat. We'll see. Malayo pa namang winter. But anyway, so yun. And I also have several roses dito
Kaya lang hindi nyo nakikita. It's actually 10 pots of roses na itatanim ko later. I don't know where I would plant it, but paplanuhan pa namin. Yan. So this is my front yard. Alright, I'm back in the house now. Ito po yung ano. I will just hush my voice, guys, kasi natutulog pa si Mr. Baka magising. Ito po yung naputo ko dun sa rose tree ko. Tapos, sayang naman pag itapon, di ba? Kasi ano talaga siya, naging rowdy kahit saan-saan na lang pumupunta. So, what I'm gonna do is, puputulan ko lang siya ng ano. Tingnan yung gunting ko. Sa renovation pa to galing. I bought this new. Tapos, puno na ng mga ano-ano. Bango. So, yan. Ilalagay ko lang yan dito. And let's see how it would look like. Ang dami niya, guys. Nasasayangan talaga ko. Pero malapit na siyang ano. It's towards the end of its life na yung mga flowers. Tingnan mo, natatanggal na yung mga petals. But still, you know, it still looks beautiful. Sayang naman pag itapon, diba? So, isi-save ko muna siya habang ma-save pa. Yan. Yan. Tapos, ito guys, oh, my bad pa. Nanghihinayang talaga. Parang ako yung nasasaktan sa roses. Kaya lang, kailangan niya talagang putulin kasi, ano, ibang direksyon na yung pinuntahan niya. Kumbaga, papunta na siyang Pilipinas, nandito pa siya sa US. Kaya, pasensya na rose. Yan, oh. So pretty. Tingnan, teka lang. Yan. Hallelujah. Tapos ito, parang madali na lang, malapit na din itong matapos kasi tingnan mo, nagwi-wither na yung ano niya, end ng petals niya. So, but you know, I like doing stuff like this. It refreshes my mind. Nakakagaan ng loob. Tapos ito. Well guys, for those who are watching me, paki-watch naman yung ano, ibang videos ko. Yung ano, yung about the kawatan na namatay. Tapos about yung mga ano, finishing ng renovation ko. Yan. Para naman, ano, may watch hour ako. Kasi kailangan ko ng watch hour eh. Naku, ayaw talaga niya, kailangan kong putulin ito. Yan. Kasi ayaw niyang pumasok eh. Okay, get in there. Ayaw talaga niyang pumasok. Where will I put you? I have to be very careful. O yung pusa ko, ano na, nag-uubo, tapos magsusuka na yan. Kasi ganyan talaga yung mga habits nila eh. Magsusuka pag ano, dawn. Yan, isn't it beautiful? Tadin! Ginamit ko lang itong mug ng asawa ko. Isn't that pretty? Yan, guys. Yan. Isn't it amazing? If you have time, go out your, if you have time, go out to your backyard and smell the roses. It would freshen your soul and it would make your day beautiful. Thank you so much for watching. Bye-bye.